Leo, hello. Dito yung reading mo for August 4 to 10 or kung kailan mo man ito mapanood. Kasi timeless reading naman ito as long as nakaka-resonate ka. Leo, Sun, Moon, Rising, Venus or Cross Watchers. Maraming salamat sa iyong support, Leo, kung lagi kang nakasubaybay sa aking mga readings or matagal ka nang nakasuporta, nakasubscribe, nakalike, follow. Para sa mga hindi pa naka-like, follow, or subscribe, pa-like, follow, or subscribe na rin. Shoutout sa ating mga nag-avail ng channel membership and page subscription. Yung mga names nyo naka-flex either sa unahan or dulo nitong ating reading. And regarding sa mga gusto mag-inquire, mag-avail ng personal readings ko, dumiretso kayo sa aking Facebook page or basahin nyo yung nakasulat sa description. Meron ka Fire Ox, number 14, number 58, Metal Bird, and number 44, Fire Ship. So, may mga numbers dito, ayan, pwede nyo ilista para sa mga mahilig sa mga numbers. 14, 58, 44. O baka merong ipinanganak dito under the year of the Fire Ox, Metal Bird, or Fire Ship. May number 6 din. Gemini energy, Taurus energy, and number 5, Scorpio energy. So, yung mga numbers na meron dito, 14, 58, 44, number 6, number 5. And yung mga signs na meron dito is Gemini, Taurus, and Scorpio. A beacon of light. Okay, so pwedeng ikaw ay Leo, isang leader. Or maraming tao ang yung sumusunod sa iyo, followers, or pwedeng ikaw ay isang light worker, nakakapagbigay ka ng tulong sa iba sa pamamagitan ng kumbaga parang na-enlighten mo yung mga tao. Ayan, pwedeng ikaw ay isang reader na kagaya ko, or yun na nga, kumbaga nai-share mo kumbaga itong wisdom mo is nai-share mo sa iba and nakaka-inspire ka, nakakaano ka sa kanila, nakakapagbigay ka ng gabay. Okay? O baka naman yung iba, influencer kayo and yung channel ninyo is maganda yung page nyo or channel ninyo na nakakapagbigay kayo ng ano ba tawag dito. Kumbaga pwedeng ikaw ay nagsiset ng good example. Sabi ko nga pwedeng hikayat ka sa magandang paraan, nakakapagbigay ka ng inspirasyon. Kumbaga nakakatulong ka sa iba sa pamamagitan ng ginagawa mo. Okay? Na in a positive, in a good way. So kung anong man larangan yan, o pwede kang sa church, di ba? O pwede kang sa choir, basta anything, or ano ka, yung sa school, like teacher, yan. Pwedeng mga ganyan. Basta yung mga ways na may mga tao na na naiengganyo mo, nai-inspire sila, sinusundan nila yung yung path mo, no? Kasi para kang ilaw Ayan, para kang ilaw dito. Pag sinabi nating beacon, yung sulo, yung ilaw,
Para kang lighthouse na doon sa ano, nakakapag nakakapagbigay ka ng kaliwanagan doon sa kadiliman, okay? Nagsisilbi kang guide. Ikaw yung ilaw na parang sinusundan nila eh. O, kumbaga pwede mong i-ignite yung passion ng ibang tao eh. So, pwedeng meron kang ganyang kakayahan or gift na you can make a difference, you can ignite or inspire other people. O sabihin na natin kahit hindi sobrang daming tao, kahit just one person, it makes a difference na nakakaano ka eh, nakaka-inspire ka in a good way, in a positive way, no? Basta ikaw yung mag-shed ng kaliwanagan dito. So whether may mga sitwasyon man diyan na kailangan ng kaliwanagan, kumbaga ikaw yung magiging sulo, ikaw yung magiging daan para mabigyan sila ng kaliwanagan tungkol doon sa sitwasyon. Ito namang next card mo is very lang naman to, simple lang naman yung mensahe. Sinasabi dito, treat yourself like royalty. Ibig sabihin, alam mo yung worth mo. Alam mo kung ano yung treatment na deserve mo. O, di ba? Okay, so this is ikaw as a person na alam mo kung ano talaga yung value mo, yung worth mo. So, yun yung kumbaga, yun yung dapat na pinoproject mo. Okay, para kumbaga, kung halimbawa tinitreat mo yung sarili mo without respect, how could you expect na yung ibang tao or yung magiging jowa mo is ganun din yung magiging treatment sa'yo kung nakikita nila mismo sa'yo kung paano mo tratuhin yung sarili mo. So, ayan. Ikaw ang magbibigay din dun sa sarili mo, Leo. Okay? Ikaw yung mag-set ng iyong standards. And ang sinasabi dito, you should treat yourself like a royalty. Know your worth, no? Kumbaga, ikaw yung creator ng iyong reality. Kumbaga, kung paano mo rin pahalagahan yung sarili mo or kung ano yung perception mo, yung hindi lang pagtrato mo, yung perception mo, yung tingin mo sa sarili mo. Importante yun dito. Okay? Okay, pagdating naman dito sa ship, maybe this week, kailangan mong magtanggal ng yung mga bagay na yun yung nagdudulot ng blockage para sa iyo. So, kailangan mag-clear ng mga blockages. Ano ba yung mga dapat mong baguhin, ayusin, para lang matanggal itong mga blockages na ito. So, halimbawa, paano ka maging productive etong week na ito. Example lang to, Leo. So, syempre, importante na yung mga gawain mo, kung talagang may goal ka, gusto mong ma-accomplish, makakota, gagawin mo lahat yan. Hindi ka magpo-procrastinate. Uunahin mo yung mga trabaho na dapat mong gawin kaysa sa ibang bagay na hindi naman importante. Or, syempre, unahin mo yung may mga deadline bago pa dumating yung deadline. So, yun. Kumbaga, i-clear mo yung mga pwedeng makaharang doon sa iyong gustong mangyari, sa goal, kung ano man yan, mga dapat mong tanggalin dyan, para maging successful itong week na ito para sa iyo. So, pagdating naman dito sa iyong ibaba, may binabanggit dito about treating yourself, kung paano mo tratuhin sarili mo. This is also a reflection ng iyong self-love, hindi lang self-worth. And dito sa card mo, may binabanggit din about self-love. May imbalance, pwedeng nagiging one-sided itong
sitwasyon. Pwedeng ano mo na, yung sarili mo naman yung sa-sacrifice mo dito. Okay, so importante yung self-worth, self-love, yun yung sinasabi. Pwedeng iba may mga disharmony pagdating sa mga connections. Oo, bukod sa imbalance, pwedeng yung iba dito, ewan ko, pwedeng may tampuhan, may walang communication, parang feeling ninyo detached kayo sa isa't isa. Pwedeng magkaroon ng problem or conflict between mga magpa-partners. Pwedeng merong hindi makatupad sa promise. Yan. Or hindi available sa isa't isa. Yan. Parang feeling disconnected. O especially may Gemini. Baka ka-deal mo dito si Gemini. Okay, so yun na nga, may mga blockages kang dapat tanggalin, ayan, para mas mapabilis itong pag-achieve mo ng mga goals mo this week. Kasi parang meron ditong something na mabagal. Oo. Meron ditong energy ng mabagal. Pero nakikita ko naman is pagiging committed. Mabagal lang yung pwedeng mabagal yung progress nitong ginagawa. It's because may mga pwedeng may mga blockages or pwedeng may mga delays, sabihin na natin. May mga nakaka-contribute pa para lalong ma-delay. Okay, so you need to work hard this week. Oo, kailangan focus, kailangan wag mo-procrastinate, mag-work hard ka this week para ikaw ay maging efficient. Sabi ko nga, maging productive. Kung gusto mong maging productive itong week na ito, may mga i-adjust ka sa iyong schedule. May mga ipa-prioritize ka. Siyempre, unahin mo yung mga importante. Okay? Kaya kumbaga, kailangan mo systematic. Kailangan mo maging systematic itong week na ito. Oo, yun yung importante para maging productive ka sa mga gagawin mo. Pwedeng meron kayong ikakasama ng loob this week. Ikakasama ng loob o ikaka-down ng feelings. Basta meron ditong something na baka may hindi mag-workout o hindi mag-fail ka dun sa gagawin mo. Ayan. Pwedeng may ganyan. O pwede kang may mapalagpas na opportunity. Tingnan natin yung love life mo. Or pwedeng iba sa inyo, nabobore kayo dyan sa routine ninyo. Siyempre, iba routine nga paulit-ulit. Baka iba ganun. Mabobore na kayo. Sa love life naman is, may mga messages dito. Ay, ano yan? So, may matinding dito. May matinding physical energy going on this week with ito sa inyong dalawa nitong person na ito. Okay, ayan. Ako, so masyadong physical. Alam nyo na yan, hindi ko na makabawal. So may mga dito, yung may mga physical activity kayo nitong person. Alam nyo na parang PE guys, pero hindi. Baka kasi bawal yung term. So, yun. May mga physical, alam nyo na. Yung mga physical na ganap, baka very active kayo dyan sa physical ganap na yan with this person. Oo, may mga palitan dito. Kahit sa chat pa lang, mainit na yung eksena. Sabihin na natin. Mag-ingat ha. Yung mga nagbabalak kung gusto nyong maging preggy. Ayan.
Possible na very kayo, fertile kasi very active kayo. Baka mawalan kayo ng control. So, yung mga may plano, yung mga gustong majontis, okay lang. Pero kung wala kang plano, mag-ingat ka, dear. O kung babae ka man, lalaki. O wala kang planong magkaanak agad or makajontis, mag-ingat ka. At same din sa mga babae, kung wala naman kayong planong majontis, ayan, mag-ingat. Pero kasi very, very, very hot, very, very physical, sabi ko nga. Okay, so, yung iba dito, hindi ko alam kung meron pa bang mga nagjo-journal dito, yung mga diary, kasi parang meron dito about writing. So, hindi ko alam kung kayo ay LDR, tapos parang nagsusulatan kayo or parang chatmates, basta parang ganun eh. Or yung iba sa inyo, nagkikip kayo ng diary about dito sa inyong love life, o baka itinatalang buhay ninyo yung mga moments o yung syempre, especially sa inyong mga love stories. O, baka iba ganyan. O ba, nagmang-mark kayo doon, no? Itong date na to, ganito, naganap yung ganito sa aming dalawa ni ganyan. So, meron kayong parang, yung mga milestones or yung mga moments, special moments ninyo kumbaga minamark nyo yun sa inyong diary or nagjo-journal kayo about doon. So, yan, may mga ganyan. So, may mga palitan ng love letters, chat, mga notes, so baka yung iba traditional pa rin kayo, nagpapadala pa rin kayo ng mga, yung mga cards, flowers, chocolates, ayan. Parang may ganong energy, no? Tingnan pa natin ibang parating sa'yo, Leo. Elephant. Sabi dito, a long journey, either physical or mental. Okay? So, baka may pagdadaanan ka, baka iba sa inyo, itong week na ito, may pinagdadaanan. Pwedeng may pagsubok, o ano man yung pinagdadaanan ninyo na yan. Okay. Basta sabi dito, mas magiging wise ka sa huli, after nito eh. After nitong pagdadaanan mo na yan eh. Take care or there will be a loss of material wealth o mag-ingat pagdating sa mga mga kagamitan ninyo, ari-arian ninyo, pera ninyo. Yan yung mga kagamitan, possessions ninyo. Material ha, pwedeng magkaroon ng loss tungkol dyan. A path with money is waiting for you. Wow! So nakikita ko dito is an opportunity na kumita ka ng maganda this week, Leo. So, ayan, kung nagtitinda ka, negosyante ka, or kung kahit na ikaw ay, mapasok sa office, no? Limbawa, maraming, sipag mo, dami mong overtime, okay? Kung pumapasok ka kahit holiday, yung mga ganyan. So, pwedeng marami kayong kukubrahin. Andyan yung andyan yung opportunity na makahanap ka ng ng swerte or swerte sa pera or yung mas kikita ka pa ng ng karagdagan. And pagdating sa iyong closing messages naman, Leo, you are a miracle. Think about all of the million little things that had to happen to create you. So, huwag mong kalimutan daw ito, yung million things. Million things na na nag-shape sa iyo as a person. O, yun yung interpretation ko ha. Pwede kayong mag-agree, pwedeng hindi, pwedeng magkaiba tayo, pero yun yung interpretation ko about the card. So, yan, wag mo i-disregard itong million little things na nangyari sa iyo to shape you into the person you are right now, Leo.
And some days, it's more difficult to find something positive. Keep looking, it's there. So, ibig sabihin, this is kahit na gaano ka negative yung situation mo, is always choosing to, maging positive. No? Ayan, importante yan. Life is full of choices, kaya choose wisely. Sabi dito, make choices that bring you closer to becoming the best version of yourself. Gaya nga nung minsang post ko, lahat tayo ay may choice palagi. Every day, 'di ba? Halimbawa, magbibihis ka na lang, o ano kaya isusuot ko? Choice. Kumbaga, parang munting kibot, may mga choices tayong ginagawa sa buhay natin, sa pang-araw-araw. Okay? So, ang importante dito, sa mga kinakaharap nating mga choices, importante na tayo ay maging wise sa pagpili. Kumbaga, yung mga choices na mag-shape sa iyo into becoming a better version of yourself, a better person. Yun yung lagi mong pipiliin, Leo. Kumbaga, yung palaging sa ikakabuti mo, sa ikaka-upgrade, ile-level up mo. Okay, Leo, I hope makatulong sa iyo itong mga mensahe na nakuha natin dito sa iyong reading. Don't forget to like, share, or leave a comment. Take care. God bless. Babush.